Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito na yung ating napakalaking frill na sinabi ko sa inyo na nakatanim siya direct sa ground and nilipat ko sa malaking pot. So ito na yung hitsura niya ngayon. Ayan, tadен. Ayan, napakalaki na. Pati yung mga babies niya naglakihan na rin. So nung nilipat ko siya dito, hindi pa siya gaano kalaki yung mga babies. Ayan. Tapos medyo lumiit siya nung pagkatapos ko siyang nilipat kasi nga nag-i-start pa lang siyang mag-establish ng kanyang bagong ugat. So medyo lumiit siya ng konti. Pero ngayon, ayan, bumalik na naman siya sa dati. Ayan. So stable na talaga siya dito. Sa pot na to. Parang nagustuhan niya yung ano niya ngayon dito. Yan, pati yung babies niya ang sobrang laki. So yung pot na pinagtaniman ko sa kanya, ayan oh. Ganyan guys, malaki talaga yung pot na pinagtaniman ko sa kanya. So lahat ng baby niya malaki na. Ayan. So paikot yung babies. So ito yung mother plant sa gitna, ayan, malaki na rin siya. Tapos meron na naman siyang bagong mga bulaklak na palabas. Ayan. Tapos kung i-propagate mo ulit tong dahon niya sa flower stalk, ayan, magkakaroon na naman tayo ng bagong babies. Tapos, meron yata siyang bagong baby sa ilalim. Ayan, oh, meron na namang bago dyan, guys, oh. Ayan. So, doon din sa kabila, meron din. Eto, bago to. Itong medyo malaki na ng konti. Ayan, meron din dyan. So, meron na naman siyang bagong palabas ngayon na babies. So, ganyan siya kalaki guys. Sobrang laki niya ngayon. Ayan, malaki talaga siya. Tapos, yung baby niya na malaki na ay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ito, pang-walo. Tapos, yung sa ilalim na medyo ano pa lang ay pang-siyam. Ayan. Tapos, mayroon pa doon sa kabila. So, marami siyang baby. Ngayon, itong ating mother plant. So, medyo nag-ano na siya. Nag-fade na yung kulay. Ang natira na lang ay ito sa gilid ng kanyang dahon. Ang ganda ng kulay sa gilid ng kanyang dahon. Pink na pink talaga siya. Yan. Maganda yung kanyang dahon sa gilid, oh. Yan, di ba? Sobrang pink. So, ganyan na yung hitsura niya, guys. Malaki na siya. Sobrang laki talaga niya. So, yung pot natin na gamit ay ganyan na lang. Ito na lang sa gilid. Dito na lang banda ang kita. So, kapag maglakihan na rin yung mga babies dyan, banda, magiging ganito na rin. So, hindi na talaga totally makita yung pot. Ayan. Tapos mayroon tayo ditong ano. Ito ay mga babies din na tinanim ko sa bilog din na pot. Ayan. Pinagsama-sama ko 4 na puno ng babies. So, 1, 2, 3, 4. So, itong babies na to, medyo makulay pa siya. Medyo maganda pa yung kulay niya kaysa dito sa mother plant. Kung i-compare mo, mas darker tong babies kaysa dito sa nanay. Ayan. So, ito lahat guys ay galing lang dito. Dito galing lahat yung mga naipropagate ko. Kasi kapag nagkaroon siya ng bulaklak, yung mga dahon dito sa flower stalk niya, pinopropagate ko. Kaya dumami sila ng dumami. So, hindi din siya maselan alagaan. Napakadali lang din niyang alagaan. Basta wag nyo lang laging basain. Kasi kapag binasa nyo ng binasa, mabilis siya nagkakaroon ng mga itim-itim sa dahon. So, ayaw na ayaw niyang lagi siyang basa. Kailangan kapag nagdilig kayo, and kapag natuyo na siya, hayaan nyo muna ng mga ilang araw na stay dry siya. Kasi kapag diniligan ninyo ulit na kakatuyo lang niya, ang mangyayari sa kanya, magkakaroon siya ng mga itim-itim sa dahon. Dahil nga yung ugat niya ay laging nababasa. So, ayaw na ayaw ng succulents na laging nababasa ang kanilang ugat. So kapag lagi silang basa, lagi ninyong pinapaulan na, nagkukos din yun ng mga itim-itim sa dahon. So, iwasan ninyong laging
basain ang inyong succulents, laging diligan. Kailangan moderate. Kapag natuyo na, hayaan nyo muna ng ilang araw, saka na ninyo diligan. Ayan. Lalo na pag summer, kasi medyo mataas yung humidity ng summertime, so medyo mag-ingat sa pagdidilig. Ayan. Tapos wag ninyong i-over-fertilize, lalo na kapag hindi growing season, iwasang mag-fertilize ng inyong succulents. Medyo mag-iwas lang tayo sa sobra. So, ganyan na siya kalaki ngayon. Tapos, itong mga babies niya. Ayan. So, ito may dalawang puno dito. Ito yata dalawang puno to siya. Dalawang pups ang lumabas sa isang dahon. Pati ito. Ayan. So kaya 6 sila lahat dito. Pero 4 na puno lang to. Ayan na. Tapos ito rin. Medyo matagal na siya dito guys. Ayan. Medyo matured na rin to. Kaya lang hindi siya lumaki ng lumaki. Kasi hindi ko na siya nilipat ng ibang pot. Tapos itong itim-itim ay frostbite yan. Yung mga itim sa gilid ng dahon, mga frostbite yan. So, maselan kasi ito sa winter time. So, ito nga pala siya, nakalagay siya sa patungan ko. Kaya lang, ayan o, kahit nakatakip na ng frost cloth yung aking patungan, nagkakaroon pa rin siya ng frostbite. Yung direct naman sa ground na tinanim ko, okay naman sila. Yung iba, katulad yung nakatanim sa malaking planter pipe, yung isa ay nagkaroon siya ng konting frostbite dito sa dahon, sa gilid. Pero hindi naman siya lahat talaga nagkaroon ng frost. Yung dati, meron akong nagkaroon ng frost. Talagang nagtubig siya lahat guys. Hindi na siya bumalik sa dati nung nainita na siya. So, namatay siya. Nagtubig yung dahon niya lahat. So, hindi ko siya na-save. So, nung nalaman ko na talagang maselan siya sa frost, ay, ayun, talagang nilalagay ko siya sa lugar na hindi na sila magkaroon ng frost. Kung nagkakaroon man, napakakunti lang, ayan, ganito lang, sa dulo lang ng dahon. Tapos, itong mother plant, nung winter, pinasok ko talaga to sa bahay kasi ang dami niyang baby. Ayaw kong magkaroon siya ng mga damage sa dahon. So, talagang pinasok ko siya sa bahay. So, kapag maganda yung panahon, dinadala ko siya sa labas. Tapos kinagabihan, pinapasok ko uli. So, nilalagay ko siya lagi sa sa lugar na lagi ko siyang nakikita para hindi ko siya talaga makalimutan na ipasok. Ayan. So, ganyan na siya kalaki ngayon. Tapos meron tayo ditong babies na galing din dito last year. Nagtanggal ako dito ng mga dahon. Ito, kung nakita ninyo may bulaklak na palabas. Ito bulaklak to siya. So, yung mga dahon dito, nagtanggal ako last year. At ito na yung kanyang, ayan, ito na yung ating bagong mga babies ngayon. So, malaking variety talaga siya ng succulents guys. Kasi kahit yung baby, malaki. Yan, malaki talaga kahit baby pa lang. So, hindi pa to siya umabot ng 1 taon. Ganyan na siya kalaki. Yan. So, mayroon tayong 11 na na-propagate. So, yung mga ganito ko na nakatanim direct sa ground, meron ako sa bukid isa, 2 sa planter pipe, at isa doon sa succulent bed. So, bali 4 lahat yung nakatanim direct sa ground ko na mga ganito. Tapos, mayroon ulit tayong mga babies. Yan. Pati babies niya malaki na rin. Hindi pa umabot ng 1 taon, di ba? Malaki na yung mga babies. Mabilis lang talaga siyang lumaki, guys. Itong succulents na to. Ayan. So, marami na tayong ganito ulit. Tapos, itong mga babies na to, hindi ko na to tanggalin. Hayaan ko na lang siya dyan. Hindi ko na sila putulin or ano pa man. Ganito lang talaga siya hanggang tumanda siya ng tumanda. Tingnan natin kung ano yung hitsura niya. Kasi yung stem niya, parang nagiging kahoy, parang kumakapal na matigas. So, tingnan natin kung anong hitsura niya katagalan. Sobrang laki na niya. So, yun ang ating update sa ating malaking succulents na nakatanim sa malaking pot. Ayan. Sobrang laking pot talaga, guys.
So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!